Meal. Unang hirit, bisyong totoo ang lalang ng hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Nagbabalik po ang unang hirit at tuloy-tuloy pa rin ang paghatin natin ng mga nagbabagang balita ngayong umaga sa ating Top Hirit. Narito na. Pangigang Martes po ngayon nakaugalian na ng mga oil company na magpatupad po ng kanilang price adjustment at naging tradisyonal na nila ito sa mga petrolyo. Kaya naman epektibo kaninang alas 12:01 na madaling araw, 50 sentimos. Parang 50 limos, no? Kada litro naging bawas presyo sa unleaded at premium gasoline ng kumpanyang Eastern Petroleum, habang ang Shell nagbigay ng 20 sentimo kada litrong bawas presyo sa unleaded gasoline. Ngunit nagtaas naman ng 25 sentimo sa kada litro ng regular gasoline. Sa kaparehong oras din, nagpatupad ng 20 sentimo kada litrong bawas presyo naman sa premium gasoline. Ang Chevron, nagtaas din sila ng 25 sentimo sa kada litro ng regular gasoline. Mamaya pong alas 6 umaga, magpa-full tank na nyo. Magtataas po ang kaparehong halaga ang regular gasoline ng Petron. Magro-rollback naman sila sa premium gasoline. Habang Phoenix Petroleum may bawas presyong 20 sentimo kada litro sa gasolina. Paliwanag yung oil companies, epekto pa rin yan ang paggalaw ng presyo ng crudo sa world market. Pag-increase piso, pag-rollback, sentimos. Salamat! Samantala sa assessment naman po ng PNP sa nangyaring transport strike kahapon, 10 hanggang 20% lamang ang naging epekto ng transport strike nationwide. Pero sa kabila ng kabiguan na maparalisa ang daloy ng trapiko, handa raw kasuhan ng LTFRB ang mga lumahok sa tigil pasada. Sa ilang lugar kasi, lalo na dito sa Metro Manila, marami pa rin ang na-stranded na mga pasahero kung saan may iba pang nakikipag-agawan sa jeep. Halos ganito rin ang eksena sa mga libreng sakay ng gobyerno. Sa ngayon, inihahanda na raw ang listahan ng mga kakasuhan, lalo pat isa ito sa mga bini ng Malacanang. Ang palasyo naman, dismayado rin daw sa nangyaring strike, lalo pat noong nakaraang linggo lamang ay nagkaroon naman ng dialogo tungkol dito. At tila, mas pinili daw ng grupong pisto na maging parte ng problema at hindi ng solusyon. Pero sa kabila nito, tuloy pa rin ang protesta sa mga lansangan ng Metro Manila. May mga dumapas pa sa kalsada o nag-planking ba yan? Oh, planking. Yung nakadapa. Sa Aurora Boulevard naman sa Cubao, halos kainin ng mga nagraling tsuper ang isang lane. Nagkainita naman dito sina DOTC Secretary Mar Rojas at Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino. Ano yung uli? Oo, ramdam din sa ilang probinsya ang tigil pasada. Sa General Santos City, may nambubutas pa daw ng gulong gamit ang ice pick at may nanghaharang sa ibang mga tsuper. May mga nagkakalat din ng spike sa Cagayan de Oro naman, o Cagayan de Oro City. Ayon sa piston, 70% raw nilang naparalisa ang transportasyon sa mga probinsya at 70% naman dito sa Metro Manila. Saan uli, Connie? Saan uli mga lugar na? Cagayan de Oro City. Okay. Gising na, ha? Planking, nag-planking. Alam mo yung may nag-planking, sabi mo nga kapon, sana yung, di ba yung MMDA may mga stick, sana nag-spanking na rin siya. Kasi okay lang mag-protesta, Sila, no? pero yung ganyang mapeperwisyo nga naman yung ibang, alam mo yung mga nakasakay na pasahero, alam naman nila yung problema, nakikisimpatiya nga sila. Kahapon na Huwag mo lang abalahin. Yes. Pinuntahan ko kahapon sa Alabang, sabi ng mga nag-strike, matagumpay yung sana, kaya lang may libreng sakay eh. Pero sana wala yung mga saksakan ng gulong. Oo, yun nga. Alam mo, nag-ausap-usap. Ay, sabi niya, hindi ko kami makakilos kasi may pulis eh. Bakit ano balak niyo? Eh kasi haharangin namin yung mga kasama namin eh. Bawal nga eh. May pag-isa kayo eh. Hindi, actually, yun ang nirereklamo nila na parang meron kasi mga balakid sa kanila mga balak gawin. Ayun. Okay. Pero alam mo yung karaingan nila, panahon na rin namang kumilos naman ng Department of Energy. Hindi rin naman tama Diba? na talagang parang okay lang sa Pataas ng pataas. ng Hindi, at saka walang talagang way, I mean, sinasabi nila, hanggang doon na lang sila dahil, wala naman mga librong pwedeng buksan, di ba? Ang gusto nila kasi dyan magalit ang tao, laabala sila. Eh kung di naman ito magrarally, dahil sa gobyerno, yung maganon gusto nila mangyari. Ang problema hindi, sila kasi diretso nasa kali eh. At dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng langis, ilang mambabatas na ang nag-iisip ng mga batas para ma-regulate o makontrol ang oil price sa bansa. Ayon kay Senador Antonio Trillanes IV, wala na raw talagang ngipin ang gobyerno para matukoy kung labis o kulang ang ipinatutupad na dagdag o bawas presyo ng oil companies. Dahil dyan,
Isinusulong ni Trillanes ang Senate Bill 2959 o ang Petroleum Windfall Profit Tax Act of 2011. Sa ilalim nito, lilimitahan ang kita ng mga oil company hanggang 12% ng tinatawag na paid-up capital o perang ibinayad ng shareholder sa kumpanya. At kapag sumobra sa 12% ang kita, bubuwisan sila ng dagdag. Si Senador Ralph Recto naman maghahain ng panukalang mag-aamyenda sa oil deregulation law. Ayan. Is it possible to gawing regulated siya ulit? Kasi ilang taon pa lang naman siyang deregulated Sa Congress. Diba? Sa Congress. Actually, inaalis nga ng gobyerno yung political decision na yan dahil sila ang nasisisi. Diba? Parang nag-diskamay daw. Dati kasi may Oil Price Stabilization Fund. PSF. So itong pondo nito talagang pinupuno. Kahit anong galaw sa world market, Hindi kita mo gagalaw. hindi gagalaw. Panahon ng martial law yan. Eh, pagpasok ng bagong gobyerno, Dineregulate. nakita nila na yung Oo. pondong ito pwede magamit sa iba pa. No, hindi sa pag-subsidize ng oil products. Ayun, nawala. So, na-deregulate. So, inalis na talaga sa mga politiko yan dahil lagi silang talo pag-eleksyon. Yun Hindi ba ba yun? pag nag-increase kasi? So, ngayon, nasabi ng gobyerno, Hindi nagiging oil popular. deregulated tayo. Deregulated ng deregulated. industriya. Wala tayong magagawa. Talagang walang magagawa. Pero meron. May provision dun. Pag nakikita ang labis na nagpapahirap, eh, kailangan kumilos na sila. Yun ang hindi nila nagagawa. Ay, parang ganyan kasi yung, di ba, pag tumaas, tataas din sila, pero pag nag-rollback sila, parang, di ba pwede, oh, sige, magtaas kayo, ganun taas. Every Monday nga may dialogue. Oo. Saan ang Every Tuesday may taas. May taas. Saan Saan ba? ba? Hindi kasi Igan, pinag-uusapan saan nila ang napunta magkano. yung sinasabing pondo Yung oil deregulation. Ay, ano OPSF? yan, napunta na sa iba't ibang mga... Last iba na. Tuesday. Ayun na siya, Sa tanong ko ibabalik na. na po tayo. Bukod sa grupong Piston, mga kapuso, nagprotesta rin kahapon ng mga miyembro ng Philippine Airlines Association PALEA. Kapit-bisig po ang mga miyembro ng PALEA na nagpapakita raw ng kanilang pagkakaisa para labanan ng planong outsourcing ng flag carrier ng ilang serbisyo simula sa Oktubre. Ang outsourcing magre-resulta raw sa mahigit 2,600 empleyadong matatanggal sa trabaho. At habang lumalapit ang termination deadline sa September 30, mas marami pa raw silang kilos protestang ilulunsad. Sa ngayon, ayon sa PALEA, napakaliit pa rin daw ng porsyento ng mga empleyado ang kumakagat sa separation offer ng PAL at higit na mas konti raw ang nag-apply sa contractual agencies na papalit sa mga isasarang division ng PAL. Iginit din ng PAL na dapat galangin daw ng PALEA ang mga taong dumaraan sa mga kalsadang hinarang ng union. Sabay hingi ng paumanhin sa mga naaberyang pasahero. Nagpatawag nga ng pulong ngayong araw ang DOLE kasama ang PAL at PALEA bilang bahagi ng conciliation process para maiwasan ang banta ng welga. Ba matindi ang pagtigil pasada ang eroplano. Nagbabagsak na nga ng presyo eh. Kahit lang. Okay. Ilang beses tayo nakarinig ng mga balitang bakbakan sa Mindanao, kaya naman mismo mga misis na ang gumagawa ngayon ng paraan upang mapigilan na ang gulo doon. Sa bayan ng Dado sa Maguindanao, sa isang barangay dyan, binalaan na nila ang kanilang mga mister na kapag sumali sila sa mga labanan, wag na raw silang umasang makakuha pa ng lambing at karinyo ng kanilang mga misis. Yan ang lumabas sa ulat ng United Nations High Commissioner for Refugees. Sa kabilang turo ng Quran ay tinuturing na tagasunod ang mga may bahay sa kanilang mga asawa. Wala raw masama sa ginawa ng ilang misis doon. Ayon kay Chairman Imam Alim Bashir ng Imam Council of the Philippines, at wala pang isang linggo, tila may magandang resulta ng ginawang ng mga misis na sex strike. Dati kasing magulong lugar, ngayon tahimik na. Ang sex strike ng ilang ginang sa Dado, Maguindanao, bubusisiin natin yan sa talakayan with Igan mamaya. Ganun lang Actually, hindi ito yung insurgency o separatist kaya. Ito yung, Ito yung ubusan ng lahi. Rido. Oo. Clan war. Bukod sa pagtangging makipagtalik, may mga banta pang hihiwalayan nila yung kanilang mister, na sumunod naman yung kanilang mga mister. Yan. Nakakatuwa naman. oo. Nakiparticipate Sex talaga strike. yung mga babae. Oo. Para Oo. sa kapayapaan. At effective. Ganun kalakas ang power ng mga babae. Yes. Sila talaga yung nasa likod ng mga lalaki. Ano lang naman yan, isang gamot lang yan eh, ipitrin. Lalagay mo lang sa tuhod yan. Ang ipitrin yung tabletas. Oo. Kahit samantala, isang motorcade ang isinagawa kahapon para kay Miss Universe 2011 third runner-up, Shamsi Supsup, kung saan pinuntahan niya ang ilang mahalagang lugar para sa kanya. Kabilang na dito ang University of the Philippines Diliman at Makati High School, kung saan siya nagtapos ng pag-aaral. At mismo mga mahalagang tao pagaya ni Quezon City Mayor Herb